Binaligtad ni Trump ang sitwasyon matapos tamaan ni Putin ang Romania at ang Europa ay pumasok sa pinakamataas na antas ng alerto na yung Biyernes, ika-29 ng Mayo, 2026. Dahil pumasok ang drone ng Russia sa himpapawid ng Romania habang may opensiba laban sa Ukraine at tumama sa isang gusaling tirahan sa Galati, silangang bahagi ng Romania, isang bansang kasapi sa NATO. 2 tao ang nasugatan. Agad na inilikas ang mga residente at umakyat ang mga F-16 fighter jets para protektahan ang kalangitan ng Romania. Habang mabilis na kinondena ng mga lider ng Europa ang Moscow at humiling ng aksyon mula sa alyansa, pinigilan ni Trump ang presyon at hindi agad ibinigay ang automatikong digmaan laban sa Russia sa mga burokrata. Sumigaw ang Europa para sa kolektibong depensa, ngunit inilantad ng pangyayari ang isang hindi komportableng katotohanan. Ang mga nagsasabing haharapin nila si Putin sa loob ng maraming taon ay umaasa pa rin sa lakas militar ng Amerika kapag ang panganib ay lumalapit na sa kanilang hangganan. Ano ang gustong subukin ni Putin? Bakit nagpanik ang Europa? Paano nabaliktad ni Trump ang sitwasyon? Ikukwento ko sa iyo lahat ng yan. Kung gusto mo ng ganitong klaseng diretsong content na walang paligoy-ligoy, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Nag-atake ang Rusya ng mga drone sa mga target ng Ukraine malapit sa hangganan ng Romania noong madaling araw. Isang aparato ang pumasok sa himpapawid ng Romania at bumagsak sa isang apartment building sa Galati, timog silangan ng bansa malapit sa Ukraine at Ilog Danube. Nagdulot ng sunog ang pagsabog, nagdala ng mga rescue team sa lugar at napilitan ng 12 ng residente na lumikas. Kinumpirma ng Romania ang paglabag sa himpapawid, nagpulong para sa seguridad at ipinatawag ang Russian ambassador para magpaliwanag. Kinondena ng NATO ang ginawa at nang akong palalakasin ang depensa ng teritoryong kaalyado. Sinubukan agad ng kaliwa na isisi ang kaso kay Trump. Alam na ang kwento, kapag mabilis at matapang tumugon ng presidente, inaakusahan siyang gustong magsimula ng digmaang pandaigdig. Kung hintayin niya ang investigasyong militar at diplomatiko, inaakalang mahina siya. Hindi nagpaloko si Trump sa larong iyan. Malinaw niyang ipinakita na ang krisis na kinasasangkutan ng NATO, mga drone, mga Ruso at teritoryong Europeo ay hindi basta na pagpapasahan. Hindi dahil sa sigawan sa social media o dahil sa mga komentaristang gustong itulak ang Estados Unidos sa panibagong walang katapusang paglala. Ang Romania ay hindi nakatalaga sa depensa. Inatasan ng gobyerno ng Romania ang mga F-16 jet nagmobilisa ng suporta mula sa sasakyang panghimpapawid at pinanatiling handa ang mga piloto laban sa mga target sa loob ng espasyong panghimpapawid nito. Gayunpaman, nakarating pa rin ang drone sa gusali na nagpapakitang hindi lang ito tungkol sa kagustuhang pampolitika ng Amerika. Ang problema ay kung kaya talagang depensahan ng Europa ang sarili nitong himpapawid laban sa mga maliliit na drone, magulong ruta at mga pag-ataking nangyayari madaling araw malapit sa mga sibilyang lugar sa gitna ng digmaan. Diyan pumapasok si Trump at binabaliktad ang sitwasyon. Hindi siya agad nangangakong magbibigay ng blankong tseke at hindi niya ginagawang headline ng takot ang Artikulo 5. Hindi niya hinahayaang ipaubaya ng Europa ang sariling seguridad sa iba. Ang Romania ay miyembro ng NATO. May mga gobyerno, general, budget, industriya, direktang hangganan sa digmaan at matitinding talumpati laban sa Moscow ang Europa. Kailan tatamaan ng drone ang Galati? Sa Brussels, hindi lang tanong kung ano ang gagawin ng Washington. Bakit ang kontinente na gusto ng estratehikong otonomiya ay kailangan pa ring umasa sa White House para malaman ang limitasyon nila? Sinubukan din ni Putin ang hangganan. Kahit sabihin ng Moscow na ang pangunahing target ay ang Ukraine, ang responsibilidad sa politika ay nakasalalay pa rin sa Kremlin. Alam ng Russia na ang mga pag-atake malapit sa hangganan ng NATO ay may dalang panganib. Alam nilang maaring lumihis ang mga drone, bumagsak, tumawid sa radar at tumama sa teritoryo ng kaalyado. Sa pagpapanatili ng pressure sa gilid ng Danube at mga lungsod ng Ukraine malapit sa Romania, sinusukat ni Putin ang reaksyon ng alyansa at pinagmamasdan niya kung sino ang tumutugon ng matatag, sino ang tumutugon ng may takot, at kung sino ang sumusubok gamitin ng insidente para atakihin si Trump. Nataranta ang Europa nang makita ang laki ng problema. Hindi lang ito tungkol sa mga debris na bumagsak sa bukas na lugar. Tumama ito sa isang gusaling tirahan sa loob ng isang bansa ng NATO. Matinding paalala ito na ang digmaan ng Russia at Ukraine ay nakaapekto na sa balangkas ng seguridad ng Europa. Hindi sumabay si Trump sa desperadong palabas.
Pinanatili niya ang kapangyarihan ng Amerika, umiwas sa padalos-dalos na pahayag at hinayaang NATO ang gumamit ng tamang mekanismo, investigasyon, konsultasyon, pagpapatibay ng depensa sa himpapawid at diplomatikong presyon. Ang Artikulo 4 ng NATO ay para sa mga sitwasyong nararamdaman ng isang kaalyado na nanangganib ang seguridad nila at humihiling ng konsultasyon sa ibang miyembro. Ibang antas ang Artikulo 5 dahil tumutukoy ito sa kolektibong depensa matapos ang pag-atake sa isang miyembro ng alyansa. Hinahawakan ni Trump ang kaguluhang ito dahil alam niyang malaki ang pagkakaiba ng pagkonsulta sa kaalyado at direktang pagharap sa kapangyarihang nuklear. Ang tunay na pamumuno ay hindi nagmamadali para lang magpasikat sa balita. Matagal nang sinasabi ni Marco Rubio na tutulong ang Estados Unidos kung may malinaw na resulta, pero ayaw nilang masangkot sa walang katapusang usapan na walang pagbabago sa labanan. Hindi kailangang iwan ng Washington ang Romania o magdeklara ng digmaan para ipakita ang lakas at maiwasan ang histerya. Pinipilit ni Trump ang Europa na akuin ang kanilang responsibilidad habang ginagamit ng Amerika ang kapangyarihan nito bilang presyon, hindi bilang automatikong utos ng mga banyagang burokrata. Pinapakita ng reaksyon ng NATO na magpapatibay sila ng depensa lalo na laban sa mga drone. Ipinakita ni Galat ang isang praktikal na kahinaan. Ang pagtuklas ay hindi nangangahulugang na neutralize na. Hindi laging solusyon ang pagpapalipad ng fighter jet kapag maliit, mabilis at posibleng bumagsak sa lungsod ang target. Dahil dito, ang susunod na hiling ay para sa mas magagandang radar, maikling saklaw na depensa sa himpapawid at mas mabilis na koordinasyon sa pagitan ng Romania, Poland, mga bansang Baltiko at iba pang miyembro ng frontline. Sa pagitan ng Romania, Poland, mga bansang Baltiko at iba pang frontline members. Ang modernong digmaan ay hindi naghihintay ng talumpati. Sinusubok nito ang kagamitan, kahandaan at liderato. Ang pinakamahalagang paghahambing ay nagmula sa Polonya noong Nobyembre 2022. Sa insidenteng yon, isang pagsabog sa Presiodov, malapit sa hangganan ng Ukraine ang pumatay ng dalawa at marami ang agad sinisi ang Rusya. Lumabas sa investigasyon na posibleng galing sa depensang panghimpapawid ng Ukraine ang misil habang tinataboy ang pag-atake ng Rusya. Mabigat ang aral. Kung magmadali ang NATO, maari maging estratehikong pagkakamali ang trahedya. Alam ni Trump ang ganitong patibong. Kaya naman sa kaso ng Romania, kailangang maging matatag ang tugon laban sa Moscow, ngunit dapat nakabatay ito sa mga katotohanan. Ang presyon laban kay Putin ay hindi nakadepende sa palabas. Maaring kabilang dito ang pagpapalakas ng militar sa silangan, depensa laban sa drone, mas tiyak na parusa, pagbabahagi ng intelihensya at pagtaas ng gastos sa bawat paglabag sa impapawid ng mga kaalyado. Mahalaga sa Estados Unidos na pigilan ng Russia na gawing normal ang pagbagsak ng mga drone sa teritoryo ng NATO habang hindi hinahayaan ng Europa na gamitin ito para pilitin ng Washington na akuin mag-isa ang panganib. Binaligtad ni Trump ang sitwasyon para hindi magamit ng mga kontra sa kanya ang Romania bilang dahilan sa dalawang kasinungalingan. Ang unang kasinungalingan ay ang tawaging kahinaan, ang pagiging maingat. Pangalawa, magkunwari ang Europa na kayang harapin si Putin mag-isa habang hinihintay pa rin ang reaksyon ng Estados Unidos. Ang drone sa Galate ay tumama sa Romania, nasakta ng mga sibilyan at nag-alala ang NATO. Hindi kailangang sumigaw ni Trump para mamuno rito. Kailangang panatilihin niyang kalmado ang White House, panatilihin ang alyansa sa landas ng maingat na pagtugon at ipakita na gagalaw ang pera, sundalo at kapangyarihan ng Estados Unidos hindi dahil sa panik ng Europa kundi sa interes ng Amerika. Ako si Milson Alves Global, internacionalista at layunin kung panatilihin kang may sapat na kaalaman sa katotohanan araw-araw. Nasa deskripsyon ng video ang mga link ng balita. I-like ang video, mag-subscribe at sa huli, tingnan ang mga komento para maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.